Okay guys, andito na ako sa gym ngayon and kasama ko si Ryan. Galing pa siya ng Macau. Okay, bumisita siya sa amin dito para mag-training and kahit pa paano mag-chill, okay, mag-relax. Kasi syempre, alam mo naman ang buhay-buhay sa abroad, puro trabaho lang. At syempre kasama natin si Baki, so si Albert. Ayun guys, this time naman, okay, may mga katanungan ng ating kaibigan galing ng Macau, si Ryan sa atin. Okay, sige, tingnan natin kung masasagot natin yung mga tanong mo. Hello guys, ako pala si Ryan. Naging client ni Coach galing Macau since 2019 sa pangalawang prep ko. So yes, nandito po Saan ako. ba nakatingin? Doon ba o dito? Naiyak. Naiiyak. Wala pang tanong, naiiyak na agad. Nag-iisip ako. Nag-iisip. Babalik-balik Dito. So ngayon may mga tanong ako kay Coach tungkol sa business. So Buhay-buhay. ang buhay. Albert ba, may tanong ka rin? Mamaya. Kung gusto niyang sumagot sa kanya. So Coach, kamusta naman yung business mo ngayon? Bilang may gym ka na. Okay, sa ngayon, okay, since kakabukas lang ng ating gym noong February 1, it's a very successful naman yung pagbubukas natin ng gym. Dinayo naman tayo ng mga tao, which is yung iba, invited ko, like sila ni Karim, Kuya B, Kiffy Mans, sino pang mga bodybuilder na nagpunta dito, which is, I'm very thankful na nagpunta kayo dito ng February 1, which is very successful sa amin yon. And sa ngayon, kung tatanungin mo yung business namin is okay o hindi, yes, is okay. It's very good. Kumbaga, nandun na kami sa part na kakasimula pa lang namin pero umaarangkada na kami. And yung shop ko, which is very doing good din, tuloy-tuloy yung business, tuloy-tuloy yung frozen goods namin, yung gears, sa lahat ng mga gustong bumili ng gears, pwede kayo mag-PM sa amin. And dito yung Muscle Shop page at saka Muscle Station na page ng gym. So, ano naman natin lahat, nagsimula ka sa online coaching. Tapos, tama. Last year, nagbukas ka na supplement shop. Yes. So, ngayon coach, paano mo naisipan na magtayo ng gym? Okay. Saan nagsimula? Actually, yung gym kasi talaga is which is, una sa lahat, nung nagsimula ako maging bodybuilding o pumasok sa bodybuilding o maging bodybuilder, is pangarap natin yan magkaroon ng gym. Kahit siguro sino man dyan na mga naging bodybuilder is tulad yan, siguro si Albert, kahit tanongin ko ngayon, gusto mo magkaroon ng gym, di ba? Diba? Kahit ikaw naman siguro, di ba? Ayun, so tagal ko nang pinlano to na magkaroon ng gym, pero which is di ko lang talaga pinofocus that time kasi wala pang budget. And the time na gusto ko magkaroon na ng gym, biglaan lang lahat. One day nakita ko tong pwesto na to, okay, sabi ko gusto kong magkaroon ng gym. Doon pumasok yung idea na pagka nagkaroon ako ng gym dito, yung shop ko galing sa kabila, ililipat ko, gagawin ko siyang isa na lang. Isipin mo yun kung yung concept na isang gym na mayroong food supplement, mayroong frozen goods, magbebenta ka ng chicken breast, salmon, beef, frozen vegetables, and gears sa isang gym is napakagandang idea. Wala nang makakawala yung mga clients mo kasi hindi na nila kailangan pumunta pa ng mall, hindi na nila kailangan magpunta pa ng grocery store. Ano sila, mag-commit sa diet. So, wala silang reason para hindi sila mag-commit sa diet. Kung anong lahat ng kailangan nila, nandun na eh. Nakikita na nila sa gym. Ayun. So, yung sinasabi mo is, paano ko siya nabuo o paano ko siya na-come up na magkaroon ng gym? Diba? Yun nga, isa sa mga pangarap ko talaga magkaroon ng gym. At eto na yun. Kung tatanungin nyo ako is paano ko ginawa, hindi ko rin alam. Basta nangyari na lang yun. Coach, paano naman nakaka-apekto sa iyo? Meron ka nang hina-handle? Ay, ayun. Talagang napakahirap. Okay, naiintindihan ko. Shout out kay Brother Ken na nakikita natin na medyo nakangayayat kasi sobrang stress talaga. At salute ako sa iyo, Ken, kasi na-handle mo yung lahat ng mga branches na nabuksan mo. Sa akin, isa pa lang pero super stress. At alam ni Albert yan kung gaano ka-stress ang magbukas ng isang business. Lalo na pagka yung budget mo is masyadong limitado. Ayun. So, apektado yung kain ko, apektado yung style ng prep ko. To the point na naapektuhan yung health ko. Kasi gawa ng kami lang kasi gumagawa dito ni Albert eh. Si Albert nagpipintura, ako nagpipintura. Since day one. Oo.
Since day one, kami ang gumagalaw ni Albert dito, kami naglinis din. Pero most of the time, itong si Albert siya lahat naglilinis dito, napakasipag na bata na to. Kami din nag-aakot ng mga gamit, kami rin nag-isip kung paano ang concept ng gym, paano mga equipments, which is kung anong mga nakikita nyo dyan, kami ang nag-isip talaga. Isipan namin. Ngayon, may mga kulang, pero halos kumpleto na rin eh. Yes. Basic lang mga pang-cardio. Oo, may kulang pa kaming treadmill kasi which is kulang nga sa budget. Pero yun, abangan nyo guys, magkakaroon tayo ng budget, magdadagdag tayo ng treadmill dito at konting mga dumbbells na mabibigat kasi kulang kay Albert. Ayun, dun sa health ko naman pala, yun, naapektuhan siya kasi sa sobrang gusto mong gawin, sa sobrang gusto mong mapaganda yung business mo at gym. Minsan hindi na ako nakakapagluto, hindi na ako nakapag-prep. Kumakain na lang kami ni Albert, pati si Albert nadadamay. Span ng 2 months, yun, wala kaming maayos na meal prep. Oo, 2 months yun, no? 2 months, kumakain kami dito ng ano na lang. Punta kami sa Taste of Joy. Kaya yun, isa rin yun, malaking challenge yun, gawa na nakaprep kami. So yung condition last year, hindi namin na-retain, so parang back to kami nung day 1 talaga. Lalo na ako, parang back to zero ako, naubos yung muscle mass ko, hindi na ako nakapag-prep. Off-season pa ako, wala akong gamot, lahat. Ang kinakain namin is minsan rice bowl, lumpia, pichi-pichi, mga ganun. Tapos kung ano makita namin dyan, may nagbibentang pritong manok, ayun. Basta makakain lang, burgers, ganun. Pati sa workout, wala na. Workout, hindi na rin kami nakapag-workout kasi sobrang gusto namin gawin at mabilis. Isipin mo from December, end of December, and January, inayos namin lahat, ginawa namin. Diba, ang opening na gym natin March. Yun, ang opening namin supposed to be is March 15. Pero since January nag-open. Anong date ngayon? March 17, supposedly. Ngayon pa lang dapat kami magbubukas. Pero pinilit namin mabuksan, kaya sobrang stress. Pero happy naman kami kasi nakita namin na may mga nabubukas na ibang gym dyan. Pero nauna pa kami. So yun lang ang pinakamalaking achievement namin na nangyari dun sa gym na to. Ayun. So, ano naman yung mga struggle Ayun. face mo nung lalo na nagplano ka na magpatayo na? Ito talaga yung isa sa pinaka medyo mabigat na desisyon na ginawa ko na which is hindi talaga pinag-aralan. Hindi ko talaga pinagplanuhan ng maayos. Biglaan lang siya. Which is, yes, meron akong natatabing savings. Okay, pero hindi ko pala na estimate na sobrang gagastos ako ng malaki dito. No? Kung tatanungin mo kung magkano ang ginastos dito, hindi ko nasasabihin, pero which is 7 digits talaga. So mahigit sa 7 digits yung gastos dito. Ayun. Una sa lahat, syempre, financially, nagulat ako sa mga gagastusin namin. Minsan nagtatanong kay Albert, puta, tangina, paano natin bubuuin to? Wala tayong financial, di ba? Kulang kami. Yung nakikita nyo, si Coach pa nakaraan, may Mustang, diba? Ayan, maraming gold. Lahat yun, ubos na yun. Pero slowly, bumabawi.